Sa modernong panahon ngayon, nakakaranas pa rin ang iba nating kababayan ng pag-atake ng hindi maipaliwanag na mga nilalang. Viral ngayon ang isang post ng isang vlogger dito sa New Washington, Aklan, na siya umano ay inatake ng aswang. Ano nga ba ang totoong nangyari? Eksklusibo naming nakapanayam ang biktima. Wasak ang bintana. Nakakalat ang mga gamit sa loob ng bahay ng vlogger na si Ronel Nicolas. Ito ay matapos pasukin raw at atakihin siya ng aswang habang siya ay natutulog sa loob ng bahay. Yung ikukwento ko po yung totoong pangyayari. So ngayon umpisa natin sa una. Dati itong pabahay na to, may ka-live-in partner ako dati dito, yung pangalan si GC Perotso Antaran, taga Tangalan. So bago nangyari yung Martes ng gabi na pinasok ako dito ng aswang. So nagpaparamdam na siya sa amin ng mga sunod na 4 na gabi. Umpisa siya ng alas 10, nagkakalos ko sa may pintuan sa likod at ngayon nagiiwan pa ng marka ng kuko niya. May marka pa ng kuko niya doon. So mga 4 na gabi sigurong nangyari sa amin yun. So wala na yon kasi napamediko namin at nakahingi tayo ng pasensya sa kanila pag nagkikita kasi alam naman natin kung sino yon. Hindi ko na yung pangalan. Hindi ko na i-mention na. Tapos nung maghiwalay na kami ng kinakasama ko, so ako na lang dito sa bahay mag-isa. So ganito yon, nagsiselfon ako dito sa labas ng mga alas 8 ng gabi. Martes kasi yon, Martes ng gabi alas 8. Nung maya-maya may dumadaan na kasi dito yung mga wakwak ng mga mga ganung oras talaga pumapasok ako sa loob. So ngayon, umihi muna ako sa CR. Nung pagkahiga ko, nakaiglip siguro ako ng mga kalating oras, biglang kumalabog yung pinto 2 beses. So nagising ako, nagulat ako. Tanong sa sarili ko, sabi ko, nailak ko na kanina yung pinto, nakabukas ulit. Ay baka ako nakalimutan kung isara lang, ay sinara ko ulit yon. Yung pagka sara ko, natulog ulit ako. So yung mga 2 oras na yung tulog ko, pagka alas 10, ayun na. Bigla nang dinambahan akong nang nakahiga, tapos sinakal talaga ako sa leeg. Hindi pa ako, maya-maya nakakaramdam na ako ng sakit sa sa kamay ko, daliri ko, parang nabaunan ako ng kuko ng pusa. Ayan nakikita nyo, may ako dito sa sugat. Tsaka ayan, may mga kalmot na rin ako sa tiyan. Nag-away kaming dalawa, siguro umabot ng mga 2 minutes. Talagang inanyo na talaga ako hanggang sa ilalim ng mesa. Ang sakit na ng mga ulo ko, binunggo nyo sa ilalim ng mesa. So hanggang sa nakita ko yung may liwanag sa labas kasi nga takot sila sa liwanag yan. So sa sobrang away namin, parang binato niya ako dito sa may bintana. So siyam yatang jealousy yung nabasag. So ito yung sugat ko, papakita ko sa inyo sa balikat ko, ayan para maniwala kayo sa akin, ayan. May sugat ako sa balikat. Maga yung kamay ko, maga yung tuhod ko. Tsaka sa kwento ko ngayon, hindi ako naggawa ng istorya kasi dito ako sa pabahay nakatira. Mahal ko yung barangay Patima na to, mahal ko dito yung barangay na lugar na to. Kaya hindi ako gumagawa ng istorya lang. Tsaka maniwala kayo sa akin sa sinasabi ko sa inyo, dito sa loob ng bahay ko, dito mismo sa Patima, dito talaga ako inano ng aswang. Anong itsura ng aswang, sir? Tsaka, hindi ko makita kasi madilim. Yung pakiramdam ko lang, yung parang lang siya, parang bata lang na 3 taon, pero hindi mo mahawakan sa sa mga kamay, madulas talaga yung katawan, madulas. Parang siya, madulas talaga. Parang tao rin siya, anyong tao o hindi, wala lang ako makita kasi madilim lang. Pero yung maamoy mo yung baho. Mabaho lang talaga yung amoy. Maamoy mo sa kanya yung baho ng ng langis. Gaano kalaki? Mga parang bata lang, mga 2 taon lang siya na bata. Baka malaking pusa lang o hindi pusa, yung kamay niya talaga, iba talaga yung kamay niya, malakas. Malakas talaga. Sumigaw nga ako ng saklolo. So hindi siguro nila masyadong marinig kasi may nagiinuman sa labas. So medyo may sound pa sila.
Doon ako nakatakbo sa kanila kasi maliwanag doon. Hindi na ako nakasindi ng ilaw doon nga. Kaya dito nga binato sa may sa may bintana. Galing ka sa loob. Galing ako dito sa loob, palabas. dito niya ako binato sa labas. Kaya nabasag yung emergency. Oo. Nag-away kami, mga 2 minutes yung away namin. Aha. Tsaka hindi ako gumagawa ng kwento ko Hindi ka lang. lasing. Tsaka siya nga pala, shout out na lang dyan sa mga nagko-comment sa akin, sa mga nagbabas sa akin ngayon na naman. Mga brad, hindi ako gumagawa ng istorya. Kasi nasasabi nyo yan sa akin na baka daw Content lang daw. kulang lang daw ako sa sipa ng Red Doors, saka kulang sa pulutan. So kung gusto mong matulog dito, matulog ka dito sa bahay ko, huwag ka rin magpailaw. Nasabi mo yan, di nangyayari sa buhay nyo. Pero ako talaga nagpapatunay dito sa Fatima, may aswang talaga ako nagpapatunay. Kasi nangyari sa buhay ko kagabi, isang Martes lang. Ano yan, lumalagapok? Nagsararaber na. Hindi ako okay. gumagawa ng Parang istorya. ganun nangyari, no? Naniniwala ko sa aswang, alam nyo kung bakit. Kung hindi naging aswang si Maria Labo, hindi ako maniniwala na may aswang. Pero kuya, klaruhin natin, hindi ka nakainom, ha? Ay hindi ako umiinom. Wala kang ibang bisyo. Ang masasabi ko sa inyo, 12 years na iniwan ko yung inom. Maraming nakakaalam, pati yung paninigarilyo, nasa 9 years na. Kaya tignan mo naman sa mga katawan ko. Tsaka hanapan nyo ako sa barangay, mga na may maoy ako dito, wala akong maoy na record. May mga komento na baka content lang yan ni Kuya kasi yun nga pala. vlogger ka daw. Oo, shout out niya pala. Alam ko, vlogger ako. Pero hindi ako gumagawa ng mga ganyang content. Yung pag-inom ng Sunrocks, ginawa ko, content ko lang yun. Para maraming views. Pero ito, totoo talaga na pinasok ako ng aswang dito sa loob ng bahay ko. Natutulog ako alas 10. Hindi naman. Nakaaway ko na nga, Hindi nag-away na epekto nga. ng Ay, hindi. Sunrocks. Hindi. Matagal na yung sunrock sa inom mo? Matagal yun. Matagal kala yun. ko nito lang din. Matagal na yun. Ginagaya lang natin si Boy Tapang, pero hindi natin kaya. Pero hindi na ako ulit kasi mamamatay tayo dyan. Oo, bawal yun. Masama. Masakit yung ano ko, yung katawan sa sugat, may mga pasa ko. Ito nga pala, shout out na rin sa nagbigay ng taming sa akin, sa assistant ni Kuya Jory, sa Ochando. Shout out sa iyo, Kuya. Salamat sa taming na binigay mo sa akin. Okay na yung tulog ko sa gabi. Naayos na. Taming yan ay kung sa Tagalog, panangga. Ito yung panangga ko sa mga masasamang Oo. Sino nagbigay niyan? Loob. Nagpa-albularyo kayo? Yung, opo. Assistant ni Kuya Jory, yung manggagamot sa Ochando. Kasi wala sa dyan nung pumunta ako, nasa Masbate daw siya. So after nito na mangyari, pumunta ka sa albularyo pala? Opo, Napa-check pagka umaga ka? na. Anong sabi sa iyo ng albularyo? Sabi sa akin ng albularyo, yung tingin niya sa akin, sabi niya, masamang aswang nga daw. Sa monumento. Oo, aswang talaga yung sa akin. Hindi raw masamang. Sabi ko ba, yung nakatira ba dyan na demon yung sinasabi mo, hindi. Yung aswang talaga yung sa'yo. Sa tingin mo, bakit ikaw lang ang konterya dito? Kasi may marami kang kapitbahay. Yung sa akin talaga kasi, kaya alam niya na ako yung pinunterya niya kasi alam niya wala na akong kasama sa bahay. Ako lang mag-isa natutulog, tsaka isa pa, wala akong ilaw sa loob tsaka sa labas. Wala talaga akong ilaw, di ako gumagamit ng ilaw. Kaya alam ko, siguro doon siya sa gilong dumaan. Baka nagtigbaliw sa pusa. Kasi secure naman yung area mo, no? Ito, kung sabi mo dito ka lumabas, dito dito sa ako binato. bitana na ito sa likod mo. Oo. Tapos nakita ko dito sa loob, parang walang daanan. Saan umagi yung Dito yung sa suspect? sa may yung tinuro ko kanina nasa gilong. Doon sa taas? Opo. Nakakadan Sa po yung bubong? pusa dyan, May lumulundang na pusa dyan sa loob. Tumatalon talaga yung pusa dyan sa loob. So, ibig sabihin, nag yung pusa siya? Siguro, yun. Para makapasok. Para lang makapasok. Doon, dumaan yung sa... Doon. Doon umagi? Doon sa taas na yan, sa taas. Dyan dumaan? Dyan dumaan sa taas. Nangyari na yan sa amin dito sa harap-harapan. May pusa na tumatalon talaga dyan kahit may live-in partner pa ako dati dito. So, hindi, Pusa na mga itim. pero yung pag-atake ng aswang sa'yo, first time? First time yun, Sabi yung mo gabi na yun, aswang. Martes yun, first time yun. Ikaw lang naka-experience siya dito. Oo. May iba pa. Hindi ko alam sa kanila lang kasi parang ako lang yata yung naka-experience. Pero dati may balita dito dati. May nabalitaan ako na buntis daw dito, nakatira. May bigla daw lumanding doon sa nila, sa may kusina nila sa bubong, may lumanding daw na malaki daw na ibon. Malaki daw na ibon.
Tapos yung asawa niya daw nasa Basnig. Kaya takot-takot yung babae na yon, hindi na doon umuwi dati. Hindi na siya doon tumira, umuwi na din daw sa kanila yata yon. Yun ang balita ko dito. Pero kahit sino nagsasabi dito sa Fatima, marami daw sila dito. Yung mga kuno-kuno lang. Hindi na ako may mention ng pangalan. Yung baga, kinukuno-kuno sila na dito sila nakatira. Hindi natin alam kung taga-saang lugar. Grabe pala, no? Oo. Anong sabi Hindi ka mo? natatakot dito ngayon? Ay, natakot na. May trauma na nga akong konti. Hindi na ako natutulog dito. Bali, doon ako natutulog sa kuya ko, kay Ronilo, sa kuya ko. Baka tinatakot ka lang ng Ay, hindi mga na ako- tao hindi na- dito hindi na para talaga. makalis ka? Wala Hindi. kang kaaway dito? Wala kang kaaway? Meron din dati. Yung mga ordinaryong away lang. Mga sa ano lang, bunga-bunga nga lang. Pero hindi kasi ako palaway na tao. Aha. Hindi ako nanakit May ng kaso ka kaaway. dati? Oh, meron ako dating kaso sa Kawayan. Prostrated murder. Saan yun? Sa Kawayan. Sa Manila. Hindi, dito Kawayan, sa Kawayan. New Washington? Kawayan, New Washington po. Mhm. May naging kaso pa ako dating prostrated murder. So, binuno ko rin yun ng 2 taon at 4 na buwan. So, nabilibid pa ako ng 1 taon kalahati. Tagal mo pala. Opo. Tapos, paglaya ko, naging parolado po ako ng 5 taon pa. So, sawa po ng Diyos, ito nagbago. Kaya alam nyo kung bakit hindi na ako umiinom, ay ayaw ko nang maulit dahil sa inom lang, ayaw kong mapasukan ng demonyo yung isip ko. Anong trabaho mo ngayon? Tricycle driver lang po. Aha. Okay, nagkapasada ka. Oo. Wag mong Masada ilang. lang. Vlog. Huwag Sa- mong ilang kasi marangal na trabaho yan. Tricycle driver. Oh, Proud dapat tayo. Shout out lang kay kay sa president namin, kay sa Fernan Sabala, shout out lang kay Pres. Aha. So paano ngayon yan? Paano ang... Bale, hindi na ako dito sir, nakatira doon na lang ako sa kuya ko kasi kahit may ilaw pa dito, pinipilit ako nila na dito matulog, ayoko na matulog. Na-trauma Kasi ka? ayoko nang maulit yung nangyari. Ayoko nang maulit. Naranasan ko na kung paano makalaban ng aswang, papatayin talaga ako. So, aswang talaga yung Aswang talaga. Oo. Pwede mo bang ipakita sa amin paano nangyari yung pag-atake sa iyo dito sa Pwede. loob ng bahay mo? Oh, sige. Sige po. Para maano lang natin. Oh, dito kasi ako nakahiga. Ayan. Oh, dito ako nakahiga dito. So, yung destination ko dito sa bintana, ganyan kalayo. Aha. So, dito ako nakahiga. Nung nakahiga ako ng ganito na, nakatulog na ako ng mga 2 oras, biglang may sumakmal dito sa liig ko na parang pakiramdam ko, parang batang mga 2 taon lang na, pero hindi ko nakikita at hindi ko masyadong mahawakan kasi nga madulas talaga yung katawan na nahawakan ko. Tapos may nararamdaman akong hapdi sa daliri ko na parang ng pusa. Parang kuko ng pusa na dumaon. So masakit yung daliri ko, may mga sugat ako dito. May kalmot ako sa tiyan. Tapos eto, parang dito ako sa ilalim. Hanggang dito sa ilalim, natumba ko dito, nag-away kami dito. Nahulog ka dyan? Oo, nahulog ako dito hanggang sa ilalim, talagang sakmal-sakmal niya ako at hanggang dito, na isipan ko na buksan yung pinto, hindi ko maisipan na mabuksan na kasi nga nag-aaway na kaming dalawa. So sa sobra talagang lakas niya talaga, naibato niya talaga dito sa may jealousy. Ayan, yan nabasag. Dito ako dumaan, dito ako binato niya sa jealousy, parang binuhat niya ako, binato. Akala ko nga ililipad niya ako Hala. So yung binato niya ako dito, ito yung nagkaroon ako ng ito yung mga lastro ko sa katawan. Pakita ko sa inyo yan, lastro ko. Dito yan. Dito yan, nabunggo dito yan. Grabe Dahil pala, sa daming away last. naming dalawa. Nanlaban naman ako sa kanya, nasa 2 minutes yung away namin sa loob Nakasigaw pa ako ng saklulo. Hindi siguro nila masyadong marinig, may nagiinuman doon. So pagbagsak ko doon, tumama yung kamay ko, Ay, namaga to. yung microphone ko yan dyan sa Oo, hindi ka tumama marinig. yung Isuot ko. mo lang. Suot mo lang muna. Hindi ka marinig eh. Sorry. Ayan, sige po. Isuot mo na lang yung damit mo po. Tumama yung Ayan, sige. tumama yung kamay ko sa sa flooring. Tapos namaga to ngayon, maga to. Tapos yung tuhod ko tumama. Tapos na-trauma agad ako, di ko alam yung yung gagawin ko. Yung pagkahalang kaluluwa ko dati sa bilibid, halang kaluluwa pa ako lumaya, nawala bigla. Parang nangibabaw yung takot, tsaka yung nervyos ko, talagang grabe talaga, hindi talaga
Di talaga may paliwanag yung buong pangyayari na ano, first time nangyari sa buhay ko itong maka-encounter talaga ng aswang. Opo. Kaya- Nung nangyari yun na tinapon ka niya dyan sa labas, sa may bintana, ano na nangyari? Sino ang tumulong sa iyo? May So nakakita sa iyo? wala pong tumulong sa akin dito sa baba. So sa sobrang takot ko talaga sa kanya, ay hindi ko kasi makita dito sa loob kung anong itsura niya. Gusto kong makilala pero kasi patay talaga yung ilaw. Wala na sa isip kong buksan pa yung ilaw kasi nga biglaan yung pangyayari. Aha, Sa tapos- sobrang takot ko, nakatakbo na lang ako dun sa... Yun. Tumakbo ako dun sa maliwanag kasi nga takot sila sa maliwanag. Kasi may nagiinuman sa unahan. Tapos doon ka na Doon na humingi lang ako ng sa kanila tumulong? humingi ng tulong. Bago ko pa sinagot yung tulong nila, hindi pa ako masyadong makahinga. Na-trauma akong bigla. Tapos binalikan niyo po ba dito? Hindi na ako bumalik. Bumalik na lang siguro ako nung matagal-tagal na kasi sa takot ko, hindi mo na ako bumalik. Aha, di ka na natulog dito? Nagpasama na lang ako na may kinuha na lang ng charger ng cellphone ko. Yung cellphone ko nga nasa ano ko pa nasa bulsa. Nakatulog pa ako nasa bulsa yung cellphone ko, naipasok ko sa cellphone ko. Di ko man lang naipatong sa mesa, nailagay dahil sa sobrang antok ko na talaga. Pagod pa ako ay yun nangyari sa akin. Walang kasuko-suko na pasukin niya ako dito. Nakakatakot naman pala yung mga Alam ko pangyayari. yung daanan niyang ginawa dito sa duman sa taas, sa Saan may... po? Diyan? Diyan sa may taas, dito. Diyan sa duman sa may taas ng sagilong ng ano, bahay ko yan, diyan. Diyan sa dumaan. Siguro nagtigbaliw muna sa pusa para makapasok. Tapos pagkapasok dito, nagtigbaliw na naman sa anyong demonyo. Talagang dito niya ako tinapon. Yung kortina na to, nakalagay ito, nakataping talaga to dito. Nakaganyan? Oo, nakakortina to. Oo. Pero sa lakas ng tilapon niya, natanggal. Ito may mga dugo pa yata sa ano ko sa balikat. So dito tumama yung ano ko, yung balikat. Kasi may sobra to dito, jealous tinanggal ko lang. Paano nakalabas yun? Na lahat, ang daming jealous Paglagpas mo dyan, mabuti hindi ka na sinundan po. Hindi na, kasi may kasama. Maliwanag na kasi doon, sir, sa unahan. Tsaka pumunta yun? may nagiinuman na kasi. Hindi yun. Saan kaya pumunta yun? Yung aswang, Oo. wala na. Hindi natin maano kasi parang hanggang dito parang Naiwan yan sa loob. Di, hanggang dito, parang inaano niya pa rin ako hanggang sa ilalim kasi yan, may natumba yan. So, nakalabas Pagbangon ko dyan, matagal pa ako nakatakbo. Pagbangon ko dyan, hindi agad ako nakatakbo kasi nga na ano yung dito ko, tsaka dito. Parang nandyan pa rin siya sa akin, baka dito na rin dumaan. Palayo. Kasi hindi tumatagal yung aswang pag nasa maliwanag at may tao na, hindi tumatagal yan. So, hindi tao yun? Hindi tao, aswang talaga yun. Kasi kung tao yun, hindi siya makakapasok. Number one, dadaan siya sa pintuan ko. Yun, nakalak din yun. Tsaka, nakalak din yun. Nakalak yung pintuan na yun, tsaka nalak to. Posible naman na tao, baka daw sinaksak ako. Posible naman. Kasi sa bintana ako dumaan. Pinunta na lang nila dito to at binuksan. Walang nanakaw sa'yo? Wala naman. Hindi siya anong sounds niya habang ginaano May ka niya? sounds. Inaatake siya. Yung dito pa lang, yung bago niya ako anuhin, parang malapit na akong magising, may tumunog talaga na tik-tik. Ayusin na natin yung mic mo po. Oh, dito sa loob. Okay, tapos sige. Upo. Yung dito sa loob, may narinig na ako na sabi niya, tik, tik, tik. Sabi niya, maya-maya, magigising na sana ako. Bigla niya akong inano, Oo. biglang umano sa akin, nakahiga ako. Dinumog niya akong bigla. Pero bago yun, may narinig talaga akong tik-tik dito sa loob na. Palapit na sa akin siguro. Siguro, tik-tik, nag-tik-tik na siguro yun. Kasi kung aswang yun, may pakpak, hindi yan makapasok. Hindi yan dito papasok pag may pakpak. Siguro nagtigbaliw sa tik-tik. Nag-anyaw mo. Kasi ang tik-tik talaga, hindi mo rin makikita pero nasa anino lang yan. Pero mahahawakan ka niyan. Pero sila hindi mo mahawakan. Demonyo, aswang, ano ba talaga? Aswang talaga yun pagkaano ko, aswang Aswang, talaga. oo. Aswang talaga yun. Okay. So ano po ang mensahe ninyo ngayon sa mga nanonood? So, yung ano lang, yung mensahe ko lang sa inyo, advice ko lang, kung matutulog kayo mag-isa, wag lang kayo magpatay ng ilaw na wala kayong kasama. Kailangan may ilaw lang kayo palagi pag nag-iisa kayo. Tsaka shoutout sa mga nagbaba sa akin at nagko-comment. So, nagsasabi kayo na gumagawa lang ako ng kwento. Hindi ako naggagawa ng kwento. Nasa sa inyo na kung maniniwala kayo, hindi sa akin. Pero para sa akin, first time po dito sa Fatima na pinasok ako sa loob ng bahay ko ng aswang talaga, hindi tao.
Binato niya talaga ako sa may bintana. Sige po. Kaya ngayon, medyo may trauma tayo. May konti pa tayong trauma. Natatakot pa ako dito na umuwi sa bahay. So, hindi talaga ako uuwi dito. Di na Kung muna binato ako ka uuwi. dyan, dapat may ano ka sa Oh, yun nga, ulo. hindi. Dito naman ako eh. Hanggang dito naman yung jealousy. So, sira na yan. May sugat ako sa ulo, maliit lang. Ginaganyan ko nung matapos. Parang na, natuyo na yung dugo, masakit, may nina. Maliit lang. May pasalamat niya ako, hindi ako na tusok ng jealousy sa Jealousy. liig. Alam nila yan, sir, dito sir, alam nila yan na dito ako sa bintana para may tao raw na tumagos. Ako yun, kasi ayan lang sila oh. May mga driver na ginuman diyan, nakita nila ako napapunta doon patakbo. Oh, kasi kung kung halimbawa na panaginip lang 'yon o kung bangungot 'yon, hindi na ako makakagising. Kung bangungot. Tsaka kung bangungot lang. Tsaka yung kung di walang nabasag. walang nabasa, kung bangungot lang kasi magigising ka lang naman 'yan eh. Aha. 'Di ba? Kung halimbawa na nananaginip ka ng masama o tupay, magigising ka lang pag tupay. Walang either na mababasag na mga ganyan. Wala. Wala talaga. Kaya yan. Yan ang yung naging sanhi ng pangyayari dito. Aha. Sige po. Kung Thank you po. hindi niya ako hindi talaga mangyayari to. Ah.